Hello, what's up, this is Cotton back again for another unboxing. Sariwang ngayong taon. So, this time, Poco X7. Wala po akong idea kung ano ito. Okay, kasi wala pa po itong teaser, wala pa po sa GSM Arena, wala lahat. As of at least, unboxing nitong unit na to. So, wala po akong idea kung anong specs nito or anything. Malalaman ko pa lang din pagbukas ko ng box na to. So, kung naunawaan nyo na yung point ko, so, ang tanging clue lang natin ngayon ay meron tayong 12GB RAM at 512GB na storage. Poco X7 kulay silver. Yun lang. Okay? So, again, chipset, wala ako idea kung ilan. So, unbox na natin ngayon. So, eto na nga. Oops. Eto. So, meron tayong, check-in na natin ngayon para din natin babalikan mamaya. Kasama sa box ay meron tayong mga literatures, quick start and warranty card plus safety information. Case, jelly case. Soft lang siya, hindi siya hard case. Pero in fairness, matte texture siya. So, good. Hindi siya fingerprint smudge magnet. Wala na. Mismong unit. Oh, may kasama pa sa loob. USB Type-C to Type-A. 45 watts charging brick. So, yun. May specs na tayo ngayon. MediaTek 7300 Ultra, I believe lower mid-range kung di ako nagkakamali. 1.5K resolution up to 120Hz screen refresh rate. Curve AMOLED siya. Alright, curve na naman. 50 megapixel main camera with OIS. Ito, expect ko dapat stable to sa video. Tingnan natin. IP68 dust and water resistance. Okay, so splash proof at saka konting lublob. Pero I wouldn't recommend na ilulublob nyo to ha, kasi meron tayong disclaimer na dito. Malinaw na to ha. Sa mga nagmamarketing dyan ay na-exaggerate ang IP68. Ito po ha, meron na po tayong disclaimer. The device is certified to be water and dust resistant exclusively under specific laboratory condition not corresponding to normal use condition. The warranty, ito malinaw itong part na to ha. The warranty does not cover liquid damage. So, yeah. Ano makita nyo sa marketing na mga nilulublob, huwag nyo po paniwalaan kasi hindi po kasama sa warranty once na nag-liquid damage or na-damage experiment nyo na kung totoo ba o legit tong IP68 dust and water resistant. And then of course, meron tayong 5,110 mAh na battery. So, yun lang po ang alam natin or may idea tayo sa smartphone na ito. So, basically, ito po ang mga kasamang importante sa box. Okay? I-assume nyo na lang yung mga literature. Move on na tayo. So, unang-una, konting tour muna tayo. Totoo nga, curve nga ito at napakanipis niya actually. Sa taas, meron tayong noise cancellation mic. I believe that's an infrared blaster. And this one is dedicated speaker. Itong isang butas ay hindi ako sure kung ano ito. Possibly another mic. Again, wala ko idea kasi as of unboxing nito, wala pa po kahit sa GSM Arena or kahit sa Poco. Basta pinadala po sa atin ito ni Poco. Disclaimer po ha, malinaw po yan. Nag-request siya na i-feature natin and review. So, bibigyan natin siya ng fair na review. Sa kanan, wala po nakalagay dito pero nice ang kitab. Sa baba, meron tayo ditong SIM tray, main microphone I assume, USB Type-C and another speaker. As of SIM tray naman, check natin kung meron siyang micro SD card slot or wala. Expandable kaya ito? Ay, naku, hindi. SIM 1 and SIM 2. So, non-expandable po siya. Dual SIM lang po. So, from here, lagyan na natin ng SIM card. And then, dito sa kanan, nandito po yung power button and the volume rocker. And, of course, sa likod, yun, no? Poco design. I believe ito yata ang design nila nung Poco X3 series. Tama ba ang memory ko? Or X5? Something like that. Pero alam ko nagkaroon na similar sila nito na design sa likod. Wait. Tama ako, Poco X3 nga yung ganitong design. So binabalik nila ngayon ang Poco X3 design pero slightly different sa camera module, ano? Pero the design, yeah, Poco X3 yung inspiration. Personally, okay sa akin to. I like it. Balita ko meron din itong yellow variant, pero hindi ko type yun. Mas gusto ko to, silver variant. Nice. Mas elegante tingnan at hindi masyadong in your face yung dating. Yes. And from the looks here, meron tayong at least 3 camera. Of course, expect natin isa lang dyan ang totoong camera. That's 50 megapixel with OIS. Ayun naman, nakalagay naman pala. 50 megapixel OIS AI camera. And we have a monotone flash. And then meron tayong logo rito ng Poco. Yes. And that's it. Pansinin ko lang tong detail na to. Yung dito is parang stainless steel. Then pagdating dito sa baba, para siyang may hint ng matted na aluminum. Pero actually, more on parang paint siya or lasered siya na texture para magmukha siyang aluminum. Pero yun nga, design. Napansin ko lang din talaga. Ganon din pala sa taas. Yes. Alright. Remind ko lang kayo na first impression pa lang ito. So don't expect na detalyado na agad ito. Pero I will check initially para sa games.
FPS niya, so on and so forth. So yun. And possibly sa camera na rin, bibigyan natin ng initial na impression. But for now, I have to check muna kung anong itsura ng kanyang operating system. Ito by Android 15 na o Android 14 pa rin. That's HyperOS 2.0 yata. HyperOS, okay. Continue tayo. Okay, that's good. Supported niya ang 5 GHz Wi-Fi ko. And yan, 5G mobile data. Anyway, setup ko muna saglit ah. Jump tayo. Okay, so na-setup na natin ng konti. So, pansin ko, ang daming bloatware po, no? Yan, ipakita ko sa inyo. Actually, bawas na po ito, eh. Kasi during setup, meron pa siya mga inaalok sa akin na kung gusto ko daw i-install. So, yan, papakita ko sa inyo dyan yan. So, in-unselect ko sila para hindi sila mag-install. But, turns out, marami pa rin. Even if hindi ko na-install yung mga inalok nyo sa akin sa setup, ang dami pa rin po. Yun, mga Candy Crush. Ito mga COD Warzone, ako yan. Pero the rest, ito, mga Get Apps, LinkedIn, hindi ako yan. Talagang, dito po yan, bloatware. Pero don't worry, pwede naman po siyang i-disable or i-remove or uninstall. Yes, meron po siyang mga uninstall. So, isa-isahin nyo na lang. Siguro, if interesado kayo, gagawin din natin ng hiwalay na video yung pag-setup nito para mas luminis siya, okay? Sabihin nyo na sa comment section kung interesado kayo. But anyway, this is still Android 14 HyperOS 1.0.4 pa rin po siya. I was expecting Android 15 na, pero hopefully dumating yung Android 15 version niya soon. Yan, pakita ko lang sa inyo saglit. About phone, yes, see, this is still Android 14. Android 14 pa rin po siya. Sana makatanggap to ng Android 15 ASAP kasi excited na rin ako kung ano yung difference kasi balita ko hindi daw gumagana tong tacostat sa Android 15 but we'll see. Anyway, bago tayo pumunta sa performance, pakita ko sa inyo muna yung kayang gawin ng camera niya. By the way, this has 50 megapixel with OIS. The rest hindi natin alam. Again, like I said, wala pa po tayong specs na available sa GSM Marina and sa front camera, I'm not really sure kung ilang megapixel ito but looking at sa dev check, camera niya has 5 megapixel sa front. Sabi rito, but this one hindi naman kasi hindi po to ganun ka-accurate pero malamang sa malamang malapit sa 5 megapixel. Possibly 10 megapixel to 12 megapixel lang itong front camera. And possible din, actually nasabihin sa specs is 32 megapixel kasi parang yun yung common para sa mga ganitong smartphone budget, mid-range, mga usually nasa 32 megapixel yung front camera. But still, papakita ko na lang din sa inyo yung kanyang mga kuha. But before that, pakita ko sa inyo yung mga features dito sa camera niya. Ito po yung mga features. May night mode and ito po, ayan, mga slow motion, long exposure, dual video. Yes, meron siyang dual video para sa mga nagva-vlog dyan na gusto gamitin ng front camera and back camera ng sabay. Pwede po. And sa video recording naman po, kaya po niya hanggang 4K at 30 fps sa rear camera and up to 1080p at 30 fps lang po. Ay, kaya pala hanggang 60. Akala ko 30, mali pala ako. Kaya naman pala ng 1080p at 60 fps sa front camera, which is good. Anyway, papakita ko na sa inyo yung sample. So, this is the 4K at 30 fps. Ito po yung max na video recording niya. 4K at 30 fps. Saka na natin i-test yung stabilization. Pero supposedly dapat merong stabilization yan. And we are now using the zoom. Doon na tayo sa 2 times zoom. 2 times zoom, yun. 2 times zoom, very much usable, very good. Akyat tayo ng 6 times kung meron. 5 times. Ayan, ang 5 times po niya. Medyo nagsosoften na yung images pero usable pa rin naman. And yung maximum niya is 6 times. Yun. Yeah, soften na yung masyado ng soft yung images and may mga konting noise na rin. Looking at here, may noise na siya, may noise na yung image. So, yun po. Maximum niya is 4 times sa 4K at 30 fps. Ang maximum niya is, 6 times sa 4K at 30 fps. Kamusta naman po yung microphone? Try na rin natin ng konti ang panning. Balik tayo sa times 1 muna. Balik tayo sa times 1. Yun. Panning. Tingin tayo doon. So, pang 30 fps talaga na quality lang talaga siya. Pero, overall, maganda rin naman yung kulay, so on and so forth, okay? So, I guess, it's okay. Okay to para sa unang impression, okay? Now, lipat tayo sa selfie camera. As for sa mga shots, actually, ang ganda ng kanyang kuha. Sakto lang, hindi po exaggerated yung kanyang kulay. Malapit naman sa katotohanan. May konting saturation, but still,
okay naman po siya, which is social media ready na rin siya, and look at the bokeh effect. Natural bokeh effect po yan. Hindi po natin inedit or something. Kusa niya po yan. And then here, ganoon din actually ang ganda. Look at the detail. Kuhang-kuha yung detail. Pati yung mga balahibo to ni Goku, kuhang-kuha pa rin. Which is, solid na camera. And again, natural blur po yung effect, which is nice. Dito rin, medyo konting challenge. May mga maninipis dito nakuha, pero still, napaghiwalay nyo yung front and background. Dito rin actually, ganda rin ang kulay niya, buhay na buhay. Nakuha niya na maayos ang details ni Luffy. You know, and ito naman AI camera, nakuha natin ng maayos-ayos ng konti yung kuha, and medyo low light itong kuha na to. And this one, tinest ko naman yung gradual naman na changes ng kanyang detail. From here, napakalinaw, kita natin yung details, yung mga guhit-guhit. And the more na lumalayo yung subject, nagkakaroon na ng konting blur, which proves na nadidetect niya yung distance ng bawat object from malapit na malapit to malayo. Nagbe-blur talaga siya ng maayos or natural, okay? And ito, mas mahirap-hirap na challenge, mas maliliit yung details na makikita niya talaga. Dito malalaman talaga pag peke yung blur. Once na lumusot yan sa mga maliliit niya na guhit na yan, tapos malinaw yung lumabas, fake po yung blur. But this one, kahit na maliliit yung hiwalay na background and foreground, nakita natin na napalabo niya na maayos yung malalayong object, and yung malalapit na object, malilinaw pa rin. So, natural po yung kanya blur effect. And dito naman, low light naman, konti lang yung ilaw, nakuhanan niya naman yung details. So for now, acceptable po yung kanya mga camera. Para sa akin, okay na rin, impressed na rin ako kahit paano. Still, hindi pa po yan ang final verdict ko. Pakihintay na lang po yung detalyadong review version. This one, first impression lang. And of course, bago matapos ang first impression na to, papakita ko lang sa inyo yung performance niya saglit. Ito po ang kanyang Antutu score, 680,000, and ang nag-translate po yan sa 201,000 sa CPU and 144,000 sa GPU. Kung ikukumpara ito sa ibang mga chipset para mas may idea kayo, ang GPU niya is times 2 ng Helio G99. Kasi sa Helio G99, nasa 70,000 lang yung GPU. And sa CPU is konti lang yung inangat niya sa performance versus Helio G99. Para lang ma-idea kayo, okay? So, times 2 po ito na more powerful sa Helio G99. But then of course, this one is a 5G smartphone. And matutuwa kayo malaman pala, no? Speaking of 5G, supported ng unit na to ang eSIM. Yes. Kaso nga lang, base rito sa nakasulat, madi-disable yung SIM 2 kapag i-turn on nyo ang eSIM. So talagang dual SIM lang talaga siya. Either dalawang physical SIM or isang eSIM at saka isang physical SIM. Non-expandable po siya. This, by the way, has 12GB, 512GB storage, just in case na nakalimutan kong banggitin. UFS 3.1 po yan. Okay? Now, bago tayo matapos, as you can see, kita nyo, nakahanda na yung tao stats. So, bago tayo matapos, konting actual na performance test. Siyempre, iba yung Antutu score. More on theoretical yun. Ito, actual test to. I-test natin yung totoong performance niya sa actual na gaming. Alright? Let's go, Farlight. Okay, gaming test tayo ngayon. Farlight ang test natin. Display set natin sa extreme and smooth lang po yung graphics, pero yung frame rate sinet natin sa 16. Currently, room temperature tayo nasa 30. Lagyan natin sa tabi, and of course, yung kanyang current po, nag-start tayo sa 35 degrees Celsius. So, mababa po itong kanyang temperature. Nag-start tayo para fair, and then let's start. Let's go. Lakasan ko lang yung volume para marinig ko yung game. Hello. In fairness, malakas yung audio niya. Malakas yung audio niya. Hindi nyo naman sigurado. Currently, naglalaro tayo sa 50 to 60 88. So, nagpa-fluctuate. Hindi po stable yung kanyang FPS. 60, nag-100 naman yun. So, I wonder if kailangan ko lang munang mag-harvest. Mukhang may kalaban na. It's a tactical core! Level 1. If we get first place, most time headshots are gonna go for big bucks! Try my rolling slam! Eat this! Please. I have some abilities. I didn't forget. I was just pondering my next move. Absolute win, thanks to technology. Ang solid lang kasi. Rinid ko yung kaliwa at kanan talaga kung saan ang gagaling yung kalaban. Which is,
this is very ideal talaga kung gusto mo maglalaro ng FPS game. Yan, talagang gamit na gamit yung left and right ng speaker. Restoring shield! Also, napansin ko sa FPS, nakikita ko bumababa siya ng 70, then 80, 90, and currently, okay siya, umakit ulit siya ng 100 plus, and almost nasa 120 FPS tayo. Oh, yun, nakita nyo, bumababa ulit siya 90, so not really stable for a Dimensity 7300. Not stable, pero impressive in a way, kasi I was expecting na ito ay, ang kaya niya lang ay, what do you call this? 60 to 90 FPS. But this one, kaya niya. Again, mind you, this is 7300, which is a lower mid-range lang na chipset. But still, nakikita natin na kaya niya ang 100 plus. Yun nga lang, may fluctuation. Not stable sa 100, nababa siya ng 80. And the lowest na nakikita ko is 70 FPS. Meron nagbabalikan ba ito? Reaper has been killed. Open fire! Engaging! Reloading! Ready for battle! First step towards victory! Reloading! Oh, who cares if that's the Knock down it! Blast out! Like I said, big advantage talaga kung alam mo kung nasaan ang gagaling yung audio. Ang solid lang. Attention, the safe zone countdown has commenced. We're only a few blocks from the safe zone! Pasok tayo sa loob. Mababa na siya ngayon ng 60. I don't know why. Maybe yung temperature. Let's see. Siguro nung nagkaroon ng pagtaas ng, umakit na tayo ng 42. Kanina 35, right? Nag-start tayo ng 35. Now we are at 42 degrees Celsius. Malapit na tayo sa overheating. Hindi pa po natin ko consider yan na overheating kasi 43 po yung start ng overheating. So, this one is acceptable pa naman. So, quit na tayo. Umakyat siya ng 43 degrees Celsius. Pero check natin naman yung performance niya, yung FPS. Doon ako curious. Kasi kanina, kita natin, talagang malayo sa pagiging stable. Pero mind you na hindi po siya bumaba less than 60 yata. If I'm not mistaken. Pero we'll see now. You know. So, wag natin itong isali, itong loading area. So, from here, nakikita natin dito, 75 FPS po yung average FPS niya. Average po yun. Kasi, hindi po talaga siya stable. Nakita natin kanina, 60, 70, 80, akit ng 100, 110. So, ang pinaka-average niya is 75 FPS. So, let's assume na kaya niya yung 100 plus FPS. It's just that hindi niya kayang i-maintain yun. Kasi nga, again, this is a lower mid-range chipset, Dimensity 7300. So, yun. At least may idea na kayo kung ano yung kanyang performance. Pero sa detalyadong review, siyempre iba yung ipapakita natin. And of course, itong performance na to is out of the box pa lang. Siyempre, meron pa itong 1 week to 2 weeks na adjustment sa aking lifestyle. Hindi pa ito yung totoo niyang performance. Siguro magkakaroon pa ito ng konting difference, either pataas or pababa, malalaman po yan. Kung worth it nga ba siya sa kanyang price tag. And speaking of price tag, hindi ko pa po alam din kung kung magkano ito. Again, nan-box ko po ito. Wala pa po itong specs kahit sa GSM Arena. Kahit na i-check po natin ngayon, just to prove to you, Poco X7, wala pong Poco X7 pa. X7 Pro meron, pero Poco X7, wala pa po. Puro mga rumors pa lang po itong nakikita natin. So, wala pa po akong idea kung ano to. So, if ever man, na malaman ko na by the time na ipapublish ko ito, iwan ko na lang sa video description, dyan sa ilalim ng title. Tap nyo po yung title ng video na to. Lalabas po yung details nito. Full specs. But for now, wala po muna ako masasabi sa inyo. Pero as far as my impression, first impression goes, bibigyan ko to ng 7 out of 10 muna. Yun lang muna. Pero again, detalyadong review ay ibang usapan at ibang resulta yun, I'm sure. So hanggang lang. Again, this is the Poco X7 and this is Cotman. I'll talk to you again soon.